Sa sandaling natuyo ang tinta sa aming divorce papers. Ang lalaking minahal ko ng higit pa sa buhay ay mabilis na inagaw ang aming ari-arian. Isang mansyon na nagkakahalaga ng 600 milyong piso. Bunga ng aking kabataan at pagsisikap. Hindi lang niya ako pinalaya sa bahay ng walang dala kundi isang lumang maleta. Kundi nagawa pa niyang ihagis sa aking mukha ang isang pulang-pulang imbitasyon sa kasal. Kumpleto sa larawan nilang masayang nakangiti ng kanyang kabit. Halika sa weekend na ito at batiin mo kami. Pang-uyam niya. Ex-wife. Tingnan mo kung ano ang hitsura ng tunay na kaligayahan. Tumayo ako roon. Pakiramdam ko ako ang pinakakaawa-awang babae sa mundo. Napapalibutan ng mga guho ng aking nasirang kasal. Ngunit nang makabalik ako sa maliit na bahay ng aking ina, ang imbitasyon ay nabahira ng aking mga luha. Ang aking ina ay hindi nagalit. Mumiti lang siya ng isang malamig at mahiwagang ngiti. Hinaplos niya ang aking balikat at sinabing, "Huwag kang umiyak. Anak. Mag-ayos ka. Magpaganda. At pumunta ka. Ipakikita sa iyo ni Mama ang isang kahanga-hangang palabas." Bawat trahedya ay nagsisimula sa isang upuan. Ako si Stella Alcantara. Isang interior designer. Nahulog ako kay Marco Santiago. Isang kaakit-akit at matalinong media executive. Ipinakita niya sa akin ang isang nakasisilaw na mundo. Ipininta niya ang isang maaliwalas na kinabukasan. At naniwala ako sa kanya. Nagpakasal kami. At ang pinakamalaking regalo sa kasal na ibinigay sa amin ng aking ina. Si Dra. Helena Alcantara. Ay isang marangyang mansyon sa eksklusibong paraiso residences sa Muntinlupa. Kilala si Mama bilang isang simpleng ina na, matapos maagang mawala ang aking ama, ay nagpalaki sa akin ng mag-isa sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Alam kong inubos niya ang bawat sentimo ng kanyang ipon. Para sa mahalagang regalong iyon. Kaya't mas pinahalagahan ko ang bahay na iyon. Inialay ko ang 3 taon ng aking kabataan at pagkahilig. Sa pagdidisenyo nito at pangangasiwa sa konstruksyon. Ginawa ko itong isang obra maestra ng sining. Gusto kong parangalan ang puso ng aking ina. At bumuo ng isang masayang tahanan kasama ang lalaking mahal ko. Ngunit hindi ko alam na ang paraiso ay malapit nang maging isang buhay na impyerno. Sa sandaling natapos ang bahay at tinasa sa 600 milyong piso. Nagsimulang magbago si Marco. Naging malamig siya at madalas umuuwi ng gabi. Ang aking biyenan, si Senora Carmen Santiago, na minamaliit ako mula pa noong simula. Itinuturing na mababa ang aking pinanggalingan ng pamilya. Ay lalo pang lumala. Tumira siya sa amin. Ginawa akong kanyang katulong na walang bayad. At patuloy akong sinasaktan ng mga pamimintas. Gayunpaman, ang tugatog ng panlilinlang at kalupitan ay nagmula kay Marco mismo. Mga 2 buwan na ang nakalipas. Umuwi siya na may mukhang puno ng pag-aalala at pagkabalisa. Inangkin niya na ang kanyang kumpanya ay naghihirap. At nangangailangan ng malaking halaga ng pera upang maiwasan ang pagkalugi. Nagmamakaawa siya sa akin. Sinabing ang bahay na ito lamang ang makapagliligtas sa kanya. Gusto niyang isanla ito sa bangko para sa utang. Stella, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Sabi niya na may luha sa mata. Hinawakan ang aking mga kamay. Kung malalampasan natin ang hadlang na ito, babawi ako sa iyo. Iyo ang bahay na ito. Kailangan ko lang ilagay ito sa aking pangalan para sa utang. Hinding-hindi ko ito agawin. Bilang isang asawa na nagmahal at bulag na nagtiwala sa kanyang asawa. Paano ko matitiis na panoorin siyang lumubog? Hindi ako nag-atubili kahit isang segundo. Kinabukasan, dinala niya ako sa opisina ng isang notaryo publiko. Sa mesa ay isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Itinuro niya kung saan ako kailangang pumirma. Sinabing ito ay isang kontrata ng garantiya ng asset. Isang kinakailangang pamamaraan para sa utang ng bangko.
Nag-aalala para sa aking asawa at lubos na nagtitiwala sa kanya. Pumirma ako nang hindi binabasa ng maingat ang bawat pahina. Iyon ang nakamamatay na pagkakamali ng aking buhay. Hindi ko alam na sa gitna ng 12 ng pahina ng kontrata ng garantiya na iyon. Matalino siyang nagpasok ng isang deed of real estate donation. Ang aking lagda, na naselyuhan sa isang kalagayan ng pagkalito, ay nagwakas sa aking pagmamay-ari sa obra maestra na inialay ko ng buong kaluluwa. Nang makamit na niya ang kanyang layunin, lumabas ang kanyang tunay na kulay. Hindi na siya mukhang malungkot o nag-aalala. Umuwi siya ngunit hindi nag-iisa. Dinala niya si Bianca Flores, isang influencer na matagal ko nang pinaghihinala ang kanyang kabit. Sa harap ko at ng aking biyenan, ipinarating niya ng walang emosyon. Gusto ko ng diborsyo. Ang aking biyenan, sa halip na magulat, ay ngumiti ng may kasiyahan. Lumabas na ang buong bagay ay isang palabas na inayos nilang dalawa. Ang kwento tungkol sa kumpanya na nasa krisis ay isang dahilan lamang upang linlangin ako at pirmahan ang mga papel para agawin ang bahay. Tingnan mo. Pang-uyam niya. Laging nakakulong sa bahay. Nakakabagot ka. Hindi ka nabagay sa akin. Si Bianca ang aking babae ngayon. Ako ay naparalisa. Sa isang hapon, nawala ang lahat. Ang asawang mahal ko. Ang tahanan na inialay ko ng kaluluwa. At ang aking pananampalataya sa pag-ibig. Pinalayas nila ako na may isang lumang maleta at isang sirang puso. Para dagdagan pa ang sakit. Hinugot niya ang imbitasyon sa kasal mula sa kanyang bulsa. At inihagis ito sa aking paanan. Ay! Muntik ko nang makalimutan. Sabi niya na may masamang ngiti. Sa weekend na ito, ikakasal kami ni Bianca dito sa Paraiso Residences. Halika at batiin mo kami. Halika at tingnan mo kung anong uri ng babae ang nararapat sa akin. Sa bahay na ito, nakatayo ako roon sa ilalim ng araw ng Maynila na umiiyak. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan, kawalan ng kapangyarihan, at kawalan ng pag-asa. Wala akong mapuntahan. Kailangan ko lang kaladkarin ang aking mabigat na maleta pabalik sa maliit na bahay ng aking ina. Nang makita akong bumalik sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan, hindi nagtanong ng marami ang aking ina. Niyakap lang niya ako ng tahimik. Umiiyak. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang pagtataksil ni Marco at ang masamang balangkas na ginamit niya upang nakawin ang ari-arian. Ipinakita ko sa kanya ang imbitasyon. Ang patunay ng aking kahihiyan. Akala ko iiyak siya kasama ko. Magagalit. At susumpain ang taksil. Ngunit hindi. Tiningnan niya ang imbitasyon ng tahimik. At isang mahiwagang. Hindi mababasa ng ngiti ang dumapo sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko pa nakita kailanman. Magpapakasal sila sa Paraiso Residences. Tanong niya sa isang kakaibang kalmadong tinig. Mabuti. Napakabuti. Tiningnan ko siya ng tulala. Mama. Bakit mo nasabi iyan? Inilapag niya ang imbitasyon at dahan-dahang hinaplos ang aking balikat. Ang kanyang mga mata. Nakaraniwang napakabait. Ngayon ay may isang matalim at mapanuri na kislap na hindi ko napansin kailanman. Huwag kang umiyak. Anak. Sabi niya ng may katatagan. Mag-ayos ka. Piliin mo ang iyong pinaka-nakamamanghang bestida at pumunta ka sa kasal na iyon. Ipinapangako ko sa iyo. Isang kahanga-hangang palabas ang naghihintay. Isang tunay na kahanga-hangang palabas. Mga mambabasa. Kung nagtataka kayo kung anong kahanga-hangang palabas ang inihanda ng aking ina. At kung paano makakamit ng kanyang anak ang hustisya mula sa tuso kong ex-husband. Huwag kang mag-alala. Magpapatuloy tayo sa kwentong ito. Ang mahiwagang ngiti ng aking ina. Malayo sa pagpapagaan ng aking sakit. Ay nag-iwan sa akin na mas lito at nawawala. Ang aking mundo ay gumuho lang.
Nawala ko ang asawang mahal ko. Ang bahay na inialay ko ng lahat ng aking pagkahilig. At ako ay labis na napahiya. Paano maging kalmado ang aking ina? Paano siya umiti sa trahedya ng sarili niyang anak? Mama! Humikbi ako. Sumandal sa kanyang balikat. Tapos na ang lahat. Wala na akong natira. Kinuha niya pa ang bahay na regalo mo. Ako ay walang silbi. Hindi ko ito naprotektahan. Akala ko aaliwin niya ako. Sasabihin na ang material na pag-aari ay mababawi. Ngunit sa halip, hinaplos niya ang aking likod at tinulungan akong umupo. Tiningnan niya ako ng direkta sa aking mga mata. At ang kanyang tingin, nakaraniwang malambing, ay may kakaibang matalim na gilid ngayon. Stella, sabi niya. At ang kanyang tinig ay hindi na tinig ng isang mapagmahal na ina, kundi ng isang taong lubos na may kontrol. Itaas mo ang iyong ulo. Ang mga luha ay hindi nakalulutas ng anuman. Ang taong dapat umiyak ngayon ay hindi ikaw, kundi ang taksil na iyon. Pumunta siya sa kusina at naghanda sa akin ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ang init ng tasa ay kumalat sa aking mga kamay. Ngunit hindi nito matunaw ang aking nagielong puso. Nakatitig ako sa puting dingding. Ang lahat ng umalinggaw sa aking ulo ay ang larawan ni na Marco at Bianca. Masayang nakangiti sa imbitasyon. At ang kanyang malupit na salita, halika at tingnan mo kung ano ang hitsura ng tunay na kaligayahan. Umupo ang aking ina sa tapat ko. Pinanood niya ako ng tahimik. Walang sinabi. Ang kanyang tingin ay hindi ng awa, kundi ng pasensya, na para bang naghihintay siyang kumalma ako ng mag-isa. Pagkatapos ng mahabang sandali, nang humupa ang aking mga hikbi, dahan-dahan siyang nagsalita. Stella, naisip mo ba kailanman kung bakit ko laging ikinukubli ang aking nakaraan? Bakit ko sinabi sa mga tao na ako ay isang simpleng ina sa bahay? Nabubuhay sa maliit na pensyon na iniwan ng iyong ama? Tiningnan ko siya. Naguguluhan. Hindi. Hinding-hindi ko naisip. Palagi kong pinaniwalaan iyon. Akala ko naghirap ka sa buong buhay mo para palakihin ako. At ang bahay na iyon lang ang mayroon ka. Bumuntong hininga ng bahagya ang aking ina. At naglakad patungo sa isang lumang kabinet na gawa sa kahoy sa isang sulok ng silid. Binuksan niya ang isang nakakandadong drawer at kinuha ang isang madilim na pulang lacquered na kahon, na may tatak ng pagdaan ng panahon. Ito ang tunay ako. Kalmado niyang sinabi. Inabot niya sa akin ang isang larawan. Dito. Isang eleganteng binibini ang nakatayo sa tabi ng isang sikat na French chef. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat, Helena. Nagwagi sa Global Culinary Masters Competition. Paris 1975. Napasinghap ako. Mama. Ikaw ito. Tumango siya. Inabot niya sa akin ang isa pang larawan, kung saan nakikipagkamay siya sa isang pinuno ng estado, sa pagbubukas ng isang marangyang restoran. Pagkatapos ay dumating ang mga clipping mula sa mga sikat na magazine ng pagkain. Lahat ay nagsalita tungkol sa isang babae, Helena Alcantara, ang dakilang reyna ng Filipino culinary arts. Mama, ikaw ay... Utal-utal kong sinabi. Hindi makapaniwala. Ako ang tagapagtatag at may-ari ng Grupo Manilenya. Sabi niya sa isang mahinahong tinig. Grupo Manilenya ang pangalang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ito ay isang pambansang tatak. Isang culinary empire na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Na may daan-daang restaurant sa buong bansa at sa ibang bansa. Sila ang nagmamay-ari ng pinakamalaking pangalan sa upscale Filipino fusion cuisine. Bakit? Dahil sa iyong ama. Sabi niya. At isang malalim na kalungkutan ang dumaan sa kanyang tingin. Ang iyong ama ay isang mabuting tao. Isang talentadong artista. Mahal na mahal ko siya.
Ngunit hindi niya kailanman malalampasan ang aking anino. Na napakalaki. Ang aking pera at ang aking katanyagan. Nang hindi ko namamalayan, ay pumatay sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at kanyang talento. Nabuhay siya sa buong buhay niya na pakiramdam ay mas mababa at may kasalanan. Hinawakan niya ang aking kamay. Nang pumanaw ang iyong ama, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang maulit ang trahedyang iyon sa iyo. Aking anak, gusto kong magkaroon ka ng normal na buhay. Upang makahanap ng isang lalaki na tunay na magmamahal sa iyo dahil ikaw. Hindi para sa napakalaking kapalaran na mamana mo. Kaya't nagpasya akong mamuhay sa lilim at itago ang lahat. Pinanood ko ng mabuti si Marco. Patuloy niya. Tumigas ang kanyang tinig. Sa simula, umasa ako na siya ay isang ambisyoso at mabuting lalaki para sa iyo. Akala ko. Marahil, natagpuan mo ang tamang lalaki. Ngunit hindi pa rin ako lubos na nagtitiwala sa kanya. Ang dugo ng isang negosyante ay hindi nagpapahintulot sa akin na itaya ang lahat. Sa isang laro na may hindi tiyak na posibilidad. Kaya, sabi niya na may mahiwagang tinig. Nang iregalo ko sa inyong dalawa ang Paraiso Residences. Hindi lang ako nagbigay ng isang ari-arian. Ano ang ibig sabihin ng regalong iyon? Tanong ko. Naguguluhan pa rin. Umiti ang aking ina. Ito ay ang parehong malamig na ngiti na nakita ko. Nang tiningnan niya ang imbitasyon sa kasal. Hindi ito isang simpleng regalo. Anak. Ito ay isang bitag. Isang legal na perpektong bitag. At si Marco, sa kanyang kasakiman at kamangmangan, ay naglakad mismo dito. Sinasabi ito. Kinuha niya ang isa pang dossier. Nakabalot sa madilim na asul na balat na mukhang bagong-bago. Mula sa kahon. Ang iyong tunay na regalo sa kasal ay narito. Kinuha ko ang dossier mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Pakiramdam ko ay kakaibang mabigat ito. Hindi lamang mula sa papel, kundi mula sa lihim na malapit ko ng matuklasan. Ang maluwalhating nakaraan ng aking ina. Ang culinary empire ng Grupo Manilenya. Lahat ng ito ay lumampas na sa aking imahinasyon. At ngayon, lumabas na ang regalo ko sa kasal ay may isa pang lihim. Isang bitag. Binuksan ko ang pabalat. At ang unang parirala na nakita ng aking mga mata ay Conditional Deed of Real Estate Donation. Conditional Deed of Donation. Bulong ko. Walang naintindihan. Eksakto. Malinaw na paliwanag ng aking ina. Ang kanyang tinig ngayon ay parang isang bihasang abogado. Nang magpasya akong iregalo sa iyo ang bahay. Pinagawa ko sa pinakamahusay na legal na pangkat mula sa Grupo Manilenya. Ang kontratang ito. Hindi ito isang normal na deed of donation. Anak. Itinuro niya ang isang sugnay na nakaimprenta sa maliit, ngunit maingat na maisalungguhit na teksto. Naningkit ako at binasa, sugnay 3. 2. Epektibidad ng kontrata. Ang epektibidad ng deed of donation na ito at ang karapatan sa pag-aari ng mga doni. Sina Stella at Marco ay kikilalanin lamang. Habang pinananatili ng parehong partido ang isang balidong relasyon sa kasal. Na pinatunayan ng kaukulang sertipiko ng kasal. At namumuhay bilang mag-asawa na nagkakaisa sa pagmamahal. Binasa ko ang sugnay ng paulit-ulit. At pagkatapos ay isang kamangha-manghang pagkaunawa ang nagsimulang magliwanag sa akin. Mama, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito. Malinaw na paliwanag ng aking ina. Na ang pagmamay-ari ng bahay ay direktang nakatali sa iyong katayuan sa pag-aasawa. Parang isang hindi nakikitang sinulid. Habang kayo ay mag-asawa. Iyo ang bahay. Ngunit sa sandaling mawala ang bisa ng sertipiko ng kasal. Ang deed of donation na ito ay otomatikong mawawala ng bisa. At ang pagmamay-ari ng bahay ay agad na babalik sa orihinal nitong may-ari ko. Ang mundo ay tila umiikot sa harap ng aking mga mata.
Isang perpektong legal na bitad. Isang galaw na kahit ang pinakatuso ay hindi inaasahan. Pero nilinlang na niya ako na pirmahan ang deed sa kanya. Mama, sabi ko. Nag-aalala pa rin. Ano ang silbi nito? Nagmamaliit na ngumiti ang aking ina. Siya ay isang pangkaraniwang media executive lamang. Paano siya makikipagkumpetensya sa talino ng aking legal team? Ang mga papel na iyon na pinapirmahan niya sa iyo. Kahit deed of gift o property agreement, ay legal na itinuturing na pangalawang transaksyon na nagmula sa orihinal na kontrata. Sa madaling salita, sabi ng aking ina, ang puno ng pagmamay-ari ni Marco ay lumaki mula sa ugat ng kontrata na ibinigay ko sa iyo. Ngayon na nagdiborsyo na kayo at ang ugat na iyon ay naalis, ang puno ay walang pagpipilian kundi matuyo at mamatay. Lahat ng kasunod na dokumento ay walang silbi. Ang bahay ay hindi na kanya. Mula sa sandaling inisyu ng hukom ang dekree ng diborsyo. Sa kasalukuyan, ilegal siyang naninirahan sa aking bahay. Ako ay lubos na natulala. Ang aking ina, na akala ko ay marunong lang magluto, ay nagtataglay ng isang nakatatakot na mapanuri na isip at pag-iisip. Inasahan niya ang lahat. Naghanda siya ng isang ruta ng pagtakas para sa akin mula pa sa simula. Marco. Patuloy ng aking ina na may paghamak. Gumawa siya ng nakamamatay na pagkakamali ng mga sakim at maikli ang paningin. Lubos siyang nag-focus sa kung paano agawin ang ari-arian. Na nakalimutan niyang protektahan ang paunang kondisyon para makuha ito. Ikaw. Siya mismo ang sumira sa sarili niyang mga kamay. Sa isang sugnay na sana ay nagbigay sa kanya ng lahat. Ang sakit ko ay tila nabawasan sa kalahati. At sa lugar nito, isang maliit at matagumpay na kagalakan ang nagsimulang sumibol. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Kaso ba natin siya agad at bawiin ang bahay? Kaso, bakit nagmamadali? Umiti ang aking ina. Ito ay ang parehong malamig na ngiti na nakita ko. Nang tiningnan niya ang imbitasyon sa kasal. Ano ang kasiyahan sa isang demanda? Wala tayong kailangang gawin. Umupo lang at maghintay na tumalon ang isda sa lambat. Nang mag-isa, kinuha niya ang imbitasyon sa kasal mula sa mesa at hinangaan ito. Na para bang ito ay isang obra maestra ng sining. Nagpadala siya ng imbitasyon. Hindi ba? Sabi niya gusto niyang magpakasal sa mismong ari-arian na iyon. Perpekto. Kung mas malakas siya, mas nakakahiya ang kanyang pagbagsak. Gusto niya ang kasal ng siglo. At ibibigay ko sa kanya ang sakuna ng siglo. Ano ang ibig mong sabihin? Mama, hindi ko pa rin masundan ang kanyang pag-iisip. Umuupahan ba siya ng caterer? Narinig ko. Ito ay isang luxury catering company na tinatawag na La Fiesta Suprema. Napakahusay. Tumango ang aking ina. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katusuhan. Kung gayon, mas madali ang mga bagay kaysa sa akala ko. Hindi na siya nag-elaborate pa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang kailangan mong gawin. Sabi niya. Hinawakan ang aking kamay. Ay punasan ang iyong mga luha. Tanggalin ang lahat ng kalungkutan. Mag-shopping. Magpaganda. At pumili ng pinakanakasisilaw na damit sa araw na iyon. Kailangan mong magpakita na parang isang reyna. Upang masaksihan ang pagbagsak ng mga naghamak sa iyo. Iwanan mo na sa aking mga kamay ang lahat. Muling tumulo ang luha sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi ng pasasalamat, kagalakan, at kaligayahan. Na malaman na hindi ako nag-iisa. Nasa akin ang aking ina. Isang ina na hindi lang nagmamahal sa akin, kundi isa ring mandirigma. Isang tunay na reyna. Ang imbitasyon sa kasal sa mesa ay hindi na isang simbolo ng kahihiyan.
Ito ay naging isang imbitasyon upang saksihan ang pagbagsak ng lalaking iyon. At ako ang magiging manonood sa harapang hilera. Nang nabuo na ang plano ng paghihiganti, ang aking kalagayan ng isip ay ganap na nagbago. Ang sakit at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang kakaibang pag-asa. At pananabik. Hindi na ako ang biktima ng isang trahedya. Ako ay naging isang manonood. Naghihintay para sa isang kahanga-hangang palabas na malapit nang magsimula. At ang mga pangunahing aktor, sina Marco at Bianca, ay hindi ako binigo. Ginampanan nila ang kanilang mga bahagi ng perpekto, na may walang kaparis na kakulangan sa hiya at katawa-tawa. Si Marco, na madaling nakakuha ng 600 milyong pisong ari-arian at nagtanggal sa akin, ay parang isang tigre na pinakawalan sa gubat. Hindi na siya nagtago o nagpaligoy-ligoy. Ipinahayag niya sa publiko ang kanyang relasyon kay Bianca. At nagsimulang magyabang tungkol dito sa lahat ng media at social network. Na para bang gusto niyang isigaw ang kanyang tagumpay sa buong mundo. Si Bianca, ang influencer na may daan-daang libong tagasunod. Biglang ginawang reality TV channel ang kanyang social media. Ipinapakita ang kanilang marangyang buhay sa Paraiso Residences. Araw-araw, nag-post siya ng dose-dosenang larawan at kwento. Ngayon, isang larawan niya na nakatayo sa tabi ng infinity pool sa isang designer bikini. Na may caption, "Kapayapaan sa aking sulok ng paraiso." Bukas, isang larawan ng almusal na inihain sa balkonahe. Kasing ganda ng nasa isang magasin. Sinamahan ng pagbubuni kapag nagising ka araw-araw. At ang taong mahal mo ay naghanda sa iyo ng almusal na ganito. Masasaya pa ba ang buhay? Nang makita ang mga larawang iyon, napangisi lang ako. Ang paraisong iyon na tinatamasa niya ay inalagaan ko. Bawat ladrilyo, bawat talim ng damo. Ang almusal na ipinagyayabang niya ay malamang na mabilis na binili ni Marco. Dahil hindi man lang siya marunong magpakulo ng itlog. Ngunit ang kasukdulan ng pagpapakita ay ang mga post tungkol sa paghahanda para sa kanilang kasal ng siglo. Si Marco, bilang isang media executive, ay ginamit ang lahat ng kanyang koneksyon upang gawin ang kasal na ito na isang pangunahing kaganapan sa publisidad. Inanyayahan niya ang mga online gossip paper at sikat na blogger upang i-cover ito. Hindi siya nagtipid sa anumang gastos. Namuhunan ng malaking halaga upang umupa ng pinakamahusay na service provider. Ang damit pangkasal ni Bianca ay custom-designed ng isang sikat na French designer. Ang mga singsing ay isang limitadong edisyon ng set ng diamante mula sa Tiffany. At ang salo-salo, syempre, ay gaganapin sa hardin ng Paraiso Residences, na may daan-daang EV guest, at catered ng La Fiesta Suprema. Gaya ng ipinagmamalaking sinabi ni Marco sa isang panayam. Sa tuwing may inilalabas na artikulo, sa tuwing may ibinabahaging larawan, parang isa pang kutsilyo na umiikot sa aking puso. Ngunit ngayon, hindi na ito masakit. Sa kabaligtaran, mas nasiyahan ako. Kung mas mapagmapuri at maingay sila, mas magiging kaawa-awa ang kanilang pagbagsak. Samantala, namuhay kami ng aking ina ng tahimik. Inilipat ako ng aking ina sa isa sa kanyang secure at ganap na pribadong downtown penthouses. Magpahinga ka rito, sabi niya sa akin. Ang tanging trabaho mo ngayon ay maging tunay na maganda. Tunay na nagniningning. Umuupa siya ng pinakamahusay na pangkat ng mga eksperto para sa akin. Isang nutritionist, isang personal trainer, isang skincare specialist. Nagsimula ako ng isang siyentipikong rehimen ng ehersisyo at dieta. Nagbasa ako ng mga libro, nakinig sa musika, at natuto pa tungkol sa sining. Hindi lang ako gumagaling sa pisikal. Binabago ko ang aking buong kaluluwa. Minsan, ang mga magkakaparehong dating kaibigan ay nagpadala sa akin ng mga artikulo tungkol kina Marco at Bianca.
Nagdaragdag ng mga salita ng aliw at paghihikayat. Kalimutan mo siya. Ang ganyang uri ng tao ay hindi nararapat sa iyo. Hindi ko matiis na makita ang batang iyon. Napakawalang hiya na kabit. Ngumiti lang ako at nagpasalamat sa kanila. Hindi nila alam na hindi ko kailangan ang kanilang awa. Naghihintay ako para sa isang naiibang palabas. Lasing sa tagumpay. Ganap na ibinaba ni Marco ang kanyang bantay. Hindi siya nagtaka kung bakit ako nawala ng tahimik. Marahil, inakala niyang labis akong nasaktan. Natinanggap ko na ang aking kapalaran at nagtatago sa isang lugar. Nilalawayan ang aking mga sugat. Ni hindi niya pinaghihinalaan ang catering company na kanyang pinili. Ang katanyagan at labis na presyo ng La Fiesta Suprema ay nagpahawak sa kanya na ito ang perpektong pagpipilian upang ipakita ang kanyang katayuan. Hindi niya alam na inilalagay niya ang pinakamatalim na kutsilyo sa mga kamay ng kanyang kaaway. Ang kanilang palabas ng pagpapakita ay naging lalong katawa-tawa. Gumawa pa si Bianca ng isang house tour video. Ipinapakita ang bawat sulok ng bahay. Ipinapakita ang mga muebles na personal kong pinili. Na para bang ito ay resulta ng kanyang katangi-tangi at masarap na panlasa. Sa seksyon ng komento, libu-libong tao ang pumuri sa kanya. Ngunit ang ilan sa aking mga kaibigan na bumisita sa bahay ay nakilala ang katotohanan. Hoy! Hindi ba si Stella ang pumili ng ceramic vase na iyan? Pamilyar ang layout na iyan. Eksaktong estilo iyan ni Stella. Ngunit ang mga komentong iyon ay mabilis na tinanggal. Gusto nilang burahin ang lahat ng bakas ko. Upang kumilos na para bang hindi ako umiral sa bahay na iyon. Ngunit hindi nila alam na ang kaluluwa ng bahay na ito at ang kaluluwa ng palabas na malapit nang magsimula ay nasa kamay ng iba. Ang mga opisina ng La Fiesta Suprema ay matatagpuan sa pinakatuktok na palapag ng isang marangyang gusali. Sa gitna ng Maynila, sina Marco at Bianca ay pumasok na nakataas ang noo. Na para bang sila ay clients. Dinala sila sa isang pribadong meeting room na may mga dingding na salamin na nag-aalok ng mga tanawin ng buong lungsod. Isang babae na nasa katanghali ang gulang. Nakasuot ng isang walang kapintasan na itim na suit. Na nakatali ang buhok. Ang pumasok. Siya si Atty. Ayesha Jackson. Ang direktor ng operasyon para sa La Fiesta Suprema. At isa sa pinakamahusay at pinakakompetenteng kanang kamay ng aking ina. Ginoong Santiago. Binibining Floors. Ngumiti si Atty. Jackson ng propesyonal. Isang malaking karangalan para sa amin na maglingkod sa inyong kasal ng siglo. Magandang umaga. Binibining Jackson. Mayabang na sinabi ni Marco. Nakikipagkamay sa kanya. Alam mo ang reputasyon ng La Fiesta Suprema. Ang aking kasal ay kailangang maging pinakamahusay sa lahat. Ang pinaka-perpekto. Ang pera ay hindi issue. Siyempre. Tumango si Atty. Jackson. Iyan ang aming motto. Anong mga ideya ang mayroon kayo para sa menu ng salu-salo? Si Bianca. Natahimik hanggang ngayon. Ay nagsalita sa isang matamis na tinig. Hindi ako masyadong pamilyar sa Filipino cuisine. Sanay ako sa high-end Western food. Ang menu ay kailangang maging tunay na marangya. Puno ng mga bagay tulad ng Alaskan lobster, Wagyu beef, French foie gras. Nagdagdag siya ng isang banayad na pang-iinsulto. Hindi ako sanay sa mga rustic food tulad ng dinuguan o kwek-kwek. Sumulyap siya kay Marco, na para bang naghahagis ng anino sa akin. Ang kanyang rustic ex-wife. Tumango si Marco bilang pag-apruba. Tama. Ang aking Bianca ay may napakapinong panlasa. Binibining Jackson. Ihanda ang pinaka-eksklusibong menu. Ang aking mga bisita ay lahat ng mga tao na may katayuan. Hindi namin sila maaaring bigin. Umiti lang si Atty. Jackson ng makahulugan.
Isinulat niya ang lahat ng kanilang kahilingan sa kanyang notebook. Naiintindihan. Ipinapangako ko sa iyo. Maghahanda kami ng isang espesyal na menu na magbibigay sa iyo at sa lahat ng iyong mga bisita ng isang hindi malilimutan na karanasan sa pagluluto. Pagkatapos ihatid sina Marco at Bianca palabas. Agad na tumawag si Atty. Jackson. Madam President. Nasilo na ang isda. Sa kabilang dulo ng linya. Ang aking ina. Si Dra. Helena Alcantara. Ay nakaupo sa kanyang silid-aralan. Umiinom ng tsaa. Bahagya siyang ngumiti. Mabuti. Magpatuloy ayon sa plano. Babalaan ang pangkat ng kusina na ihanda ang menu sa pinaka-espesyal na paraan. Naiintindihan. Ngunit, Madam President, nag-alinlangan si Atty. Jackson. Hindi ba ito makakaapekto sa reputasyon ng La Fiesta Suprema? Reputasyon? Tumawa ang aking ina. Ano ang ibig sabihin ng reputasyon ng isang subsidiary? Kumpara sa karangalan ng aking anak? Bukod. Hindi ito isang pagkawasak. Ito ay isang palabas ng sining ng pagluluto. Ipapakita namin sa kanila kung ano ang lasa ng katotohanan. At kaya, isang detalyadong plano ang nabuo. Ang aking ina, ang dakilang reyna ng Filipino Culinary Arts, ay personal na nagbalangkas ng lihim na menu. Hindi niya kailangang naroroon. Ngunit ang lahat ng kanyang mga order ay ipinadala at ginawa ng lubusan. Tinawag niya ang pinakatalentadong chef sa chain ng restoran ng Grupo Manilenya. Isang master ng tradisyonal na Filipino cooking. May kakayahang baguhin ang pinakahamak na ulam sa isang obra maestra ng sining. Ang misyon mo sa pagkakataong ito, sabi niya sa kanya, ay hindi upang gawin itong masarap, kundi upang gawin itong napaka-authentic. Ang lasa ng kasinungalingan at ang lasa ng singilin ay malapit nang dumating. Ang lahat ng paghahanda ay isinagawa ng lihim. Sina Marco at Bianca ay nanatiling kumbinsido na magkakaroon sila ng isang maharlikang salu-salo. Ilang araw bago ang kasal, nagpadala sa kanila ang La Fiesta Suprema ng isang huwad na menu. Puno ng mga bombastic na pangalan ng Pranses. Foie gras la plancha with fig sauce. Baked lobster. Tumango sila. Nasiyahan sa paningin ng menu. Hindi alam na ang isang ganap na naiibang katotohanan ay nakatago sa likod ng mga pangalang iyon. Sila ay masyadong nalasing sa tagumpay. Masyado silang mayabang upang magkaroon ng kaunting pag-iingat. Hindi nila alam na ang kayabangan na ito ay ginagawa silang mga papet sa mga kamay ng aking ina. Sa mga araw kasunod ng mapanganib na pulong na iyon sa catering company, ganap na nagbago ang aking mundo. Hindi na ako nag-aksaya ng gabi sa pag-iyak o nagising sa umaga na may pakiramdam ng kawalan at kawalan ng pag-asa. Ang sakit ay nandoon pa rin. Parang isang malalim na sugat na hindi ganap nagagaling. Ngunit hindi na ito ang nangingibabaw sa akin. Sa lugar nito, isang bagong damdamin ang nasunog. Isang apoy na bumangon mula sa mga abo ng pagtataksil pagpapasya. Hindi na ako si Stella, ang mahina at inabandona na asawa. Unti-unti, nagiging anak ako ni Dra. Helena Alcantara, ang dakilang reyna ng Filipino Culinary Arts. Isang babae na hinding-hindi hahayaan ang sinuman na magpasya sa kanyang kapalaran. Hindi lang ako binigyan ng aking ina ng isang plano ng paghihiganti. Binigyan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga. Ibinalik niya ang aking pagpapahalaga sa sarili. Huwag mong hayaang mahulog ang iyong mga luha para sa isang taong hindi nararapat sa kanila. Anak, sabi niya sa akin. Sa halip na umiyak, gawin mong lakas ang sakit. Tumayo ka. Itaas mo ang iyong ulo. At ipakita mo sa mundo na kung wala siya. Nabubuhay ka ng 1-0. 0-0-0 beses na mas mahusay. At iyan ang ginawa ko.
Nagsimula ako ng isang proseso ng pagbabago. Isang muling pag-imbento ng aking sarili. Sa loob at labas. Ang luxury penthouse ng aking ina ay hindi na isang kanlungan para sa aking kalungkutan. Ito ay naging aking personal na sentro ng pagsasanay. Tuwing umaga, sa halip na kumugkob sa ilalim ng kumot, bumangon ako ng 5:05 ng umaga upang mag-yoga kasama ang aking ina. Sa terasa, humihinga ng sariwang hangin ang lungsod at nararamdaman ang isang bagong enerhiya na pumupuno sa aking katawan. Pagkatapos, gumugol ako ng 1 oras sa pribadong gift. Sa ilalim ng pangangasiwa ng pinakamahusay na personal trainer. Ang bawat patak ng pawis ay hindi lang nagpapanumbalik ng aking figura, kundi hinuhugasan din ang matagal nang naipon na pag-aalala at kapaitan. Ganap ding nagbago ang aking dieta. Ang aking ina, sa kanyang dalubhasang kaalaman sa pagluluto, ay personal na nagdisenyo ng isang masustansyang dieta para sa akin na hindi lang malusog, kundi nakatulong din upang mapabuti ang aking balat at figura. Hindi na ako lumalaktaw ng pagkain o kumakain ng kung ano-ano. Natuto akong alagaan ang aking katawan. Mahalin ang aking sarili. Isang bagay na ganap kong nakalimutan sa loob ng nakaraang 3 taon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi pisikal. Ito ay mental. Hindi ako binigyan ng aking ina ng 1 segundo upang maglubog sa negatibong pag-iisip. Dinala niya ako sa mga art exhibition. Sa mga classical music concert. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan. Matagumpay na mga negosyante. Talentadong artista. Nakipag-ugnayan ako sa isang ganap na naibang mundo. Isang mundo ng kaalaman, pagkamalikhain, at malakas. Independenteng mga babae. Nakinig ako sa kanilang mga kwento. Natuto mula sa kanilang mga karanasan. At dahan-dahang napagtanto na ang mundo ng isang babae ay hindi maaaring umikot lamang sa isang lalaki. Ito ay isang mas malawak at mas makulay na mundo. Dinala rin ako ng aking ina sa kanyang matalik na kaibigan. Ang sikat na fashion designer. Si Miss Montes. Montes. Sabi niya, tulungan mo ang batang ito na mahanap muli ang kanyang sarili. Gumawa ka ng isang damit para sa kanya. Na magbabago sa kanya mula sa isang Cinderella sa isang tunay na reyna. Tiningnan ako ni Miss Montes sa mapanuri na tingin ng isang artista. Hindi siya nagtanong tungkol sa aking nakaraan. Tahimik lang niyang pinanood ang aking hitsura. Ang aking paglakad. Kahit ang aking pag-upo. Helena. Sabi niya. Huwag kang mag-alala. Ang batang ito ay hindi Cinderella. Palagi siyang isang prinsesa. Nakalimutan lang niya sandali kung saan niya iniwan ang kanyang korona. Sa susunod na linggo, gumugol ako ng karamihan ng aking oras sa design studio ni Miss Montes. Hindi lang niya ako pinasuot ng mga damit. Tinuruan niya ako tungkol sa estilo. Kung paano pagsamahin ang mga piraso. Ang wika ng fashion. Sinabi niya sa akin na ang damit ay hindi lang para takpan ang katawan. Ito ay isang pahayag kung sino ka. Pumili ka ng isang kulay na nagsasabi ng iyong kwento ngayon. Sabi niya. At pinili ko ang ruby red. Ang kulay ng kapangyarihan. Karangalan. Pagkahilig. At paghihiganti. Ang evening gown ay handa na sa araw bago ang kasal. Nang isuot ko ito at tumingin sa salamin, hindi ko nakilala ang aking sarili. Ang mataas na kalidad na damit na satin silk ay ganap na akma sa aking katawan. Ipinapakita ang bawat kurba na nakamit ko sa pamamagitan ng ehersisyo. Isang matapang na sweetheart neckline. Isang malalim na hiwa sa likod. At isang mataas na slit. Hindi na ako ang imahe ng masunurin at simpleng Stella. Ang babae sa salamin ay isang ganap na naibang tao, mapang-akit. Mahiwaga. At may otoridad. Kahanga-hanga. Humanga si Miss Montes. Hindi mo na kailangang gawin pa ang anuman. Sa sandaling pumasok ka roon,
Panalo ka na. Ngumiti ako. Handa na ako. Hindi na ako nakararamdam ng takot o hinanakit. Isang kakaibang kapayapaan na lamang. Hindi ako pupunta roon para sirain ang isang party o bawiin ang nawala. Ang pag-ibig na iyon. Ang taong iyon. Hindi na sila nararapat. Pupunta ako roon bilang isang espesyal na manonood upang panoorin ang isang palabas. At opisyal na wakasan ang aking nakaraan. Ipapakita ko kina Marco, Bianca, at sa kanyang buong pamilya kung gaano kakinang at kalakas ang babaeng malupit nilang itinapon. Ngayon ay muling isinilang. Sa weekend na iyon, ang kalangitan sa Maynila ay malinaw at maaraw. Na para bang upang dagdagan pa ang kasal ng siglo ni na Marco at Bianca. Ang Paraiso Residences. Na inialay ko ng lahat ng aking pagkahilig. Ngayon ay mapagmapuring pinalamusan. Ngunit sa isang ganap na naiibang estilo. Wala na ang pinong at malugod na kapaligiran na sinubukan kong likhain. Napalitan ito ng labis na marangyang kalabisan. Libu-libong puti at rosas na rosas ang bumuo ng isang higanting flower arch. Putol na mga laso ng seda ang nakasabit sa lahat ng dako. At sa gitna ng hardin, isang malaking entablado na may isang malaking screen ang itinayo. Kung saan ang mga romantikong larawan ng kasal ng mag-asawa ay nakaproject ng paulit-ulit. Ang lahat ay perpekto, isang mapagmapuri na pagiging perpekto sa labas. Ngunit walang laman sa loob. Mula sa tanghali, nagsimulang dumating ang mga luxury car ng sunod-sunod. Ang mga bisita ay lahat ng mga maimpluwensyang personalidad. Mula sa mundo ng negosyo at entertainment. Nagtipon din ang mga mamamahayag at press sa press area. Handang kunin ang bawat sandali ng pinag-uusapan na kaganapang ito. Ang mga bida ng party, sina Marco at Bianca, ay lumitaw na parang isang prinsipe at prinsesa mula sa isang fairy tale. Si Bianca ay nakasuot ng designer wedding dress na may libu-libong kumikinang na diamante. Ang kanyang mukha ay perpektong may makeup. At ang kanyang masayang ngiti ay hindi mapigilan. Kumapit siya sa braso ni Marco. Naglalakad mula sa mesa patungo sa mesa. Tumatanggap ng mga pagbati at mga tingin ng inggit. Siya ay nasa tugatog ng kanyang buhay. Nakahanap siya ng isang mayamang asawa. Ang kasal ng kanyang mga pangarap. At isang ari-arian na iinggit ng milyon-milyon. Hindi niya alam na ang lahat ng iyon ay isang sandcastle. Na malapit nang walisin ng isang tsunami. Si Marco ay lasing din sa tagumpay. Mukha siyang elegante at tiwala sa sarili. Ang pag-agaw sa ari-arian at pagpapakasal sa isang bagong maganda at mataas na klase na asawa ay nagparamdam sa kanya na parang isang hari. Gusto niyang hangaan siya at inggitin ng lahat. Ganap na niyang nakalimutan ang aking pag-iral. O marahil, sadyang sinisikap niyang kalimutan ito. Para sa kanya, ako ay isang pagkakamali ng nakaraan. Isang mansa na nalinis. Ang aking ex-biyenan, si Senora Carmen Santiago, nakasuot din ng isang eleganteng suit, ay pabalik-balik. Ipinagyayabang ang bagong manugang. Na tunay na karapat-dapat sa kanyang anak. Tingnan ninyo. Ganito dapat ang asawa ng aking anak. Ipinagmamalaki niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan. Maganda. May kakayahan. At alam niya kung paano makitungo sa mga tao. Siya ay isang biyaya sa aming pamilya. Hindi niya alam na ang biyayang ipinagyayabang niya ay malapit nang maging isang kalamidad. Ang seremonya ng kasal ay naganap ng maayos at perpekto. Nagpalitan sila ng sing-sing. Hiwain ang cake. At nag-toast sa champagne. Ang palakpakan ay hindi tumigil. Kinuha ni Marco ang mikropono. Ang kanyang tinig ay puno ng peking emosyon. Salamat sa inyong lahat sa pagdating upang ipagdiwang sa amin ngayon. Ngayon, ako ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Dahil pinakasalan ko ang pinakakahangahangang babae. Si Bianca. Lumingon siya sa bride at hinalikan ang kanyang noo.
Ang buong silid ay muling pumalakpak at sumigaw. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na pumutok. Pinanatili ang kanilang ginintuang sandali. Sila ay nasa tugatog ng katuparan. Ng tagumpay. At iyon ang perpektong sandali. At pagkatapos, inihayag ng Master of Ceremonies. At ngayon, mga Ginoo at binibini, itaas ang inyong mga baso at maghanda upang tamasahin ang Royal Banquet na inihanda ng pinakamahusay na catering company sa Maynila. Ang La Fiesta Suprema. Iyon ang signal. Ako, na hanggang ngayon, ay nakaupo ng tahimik sa kotse na may tintadong bintana na nakaparada sa labas. Lihim na pinapanood ang lahat. Ay bahagyang umiti. Tapos na ang kanilang palabas. At ngayon, oras na para magsimula ang palabas ng aking ina. Kasunod ng mga order. Dose-dose ng waiter sa puting uniforme ay dahan-dahang lumabas mula sa lugar ng kusina. Magalang na nagdadala ng mga tray ng pagkain at tinatakpan ng mga tela na pilak. Lahat ay naghihintay. Nagtaka sila kung anong mga delikasi ang ihahain sa isang marangyang kasal. Lobster, seabass, o marahil ay isang bagay na exotic. Sina Marco at Bianca ay pinanood din ang pangkat ng serbisyo. Isang ngiti ng kasiyahan ang nananatili pa rin sa kanilang mga labi. Handa silang tanggapin ang paghanga at papuri ng kanilang mga bisita. At ang mga tela na pilak ay sabay-sabay na inangat. Ngunit ang lumitaw sa ilalim ay hindi lobster o wagyu beef. Ang marangyang espasyo ng salu-salo ay biglang napuno ng isang napakakatangian. Matindi, mabahong amoy, at ganap na wala sa lugar sa setting na iyon. Ito ay ang amoy ng tradisyonal na dinuguan at maayos na inihandang kwek-kwek na ipinakita bilang haute cuisine. Ang sandali na inangat ang mga tela na pilak ng sabay-sabay. Ang marangyang hardin ng mansyon ay bumagsak sa tulala na katahimikan. Ang malambing na background music ay biglang naging hindi naaangkop. At ang tawanan ay namatay. Daan-daang bisita. Nakasuot ng kanilang eleganteng evening gowns at tuxedos. Tumingin na may hindi mailarawan na ekspresyon. Sa mga ulam na inilagay lang sa kanilang mga mesa. Walang pulang Alaskan lobster. Walang mabangong inihaw na wagyu beef. Walang mamantikang French foie gras. Sa halip, sa harap nila ay ang pinakatradisyonal, pinakakaraniwan, at mabahong Filipino dishes na maaaring isipin. Ang dinuguan na artistikong inihanda sa puting porselana na plato. At ang tradisyonal na kwek-kwek na pininturahan ng ginto. Ngunit ang gumawa ng pinakamatinding impresyon, ang pumigil sa pakiramdam ng amoy ng lahat, ay ang amoy ng dinuguan mismo. Ang isang malakas na amoy ay sumuot sa hangin. Ganap na wala sa lugar sa ganoong marangyang bulwagan ng kasal. Ang matinding amoy ay walang awa na dumaan sa bawat sulok ng hardin. Nakahalo sa pabango ng Chanel No. 5 ng mga babae. Upang lumikha ng pinakakakaibang kombinasyon ng mga amoy sa mundo. Ito ay hindi isang simpleng aksidente. Ito ay isang kahihiyan. Isang detalyado at masining na isinagawa na kahihiyan. Ang unang bumagsak ay ang bida ng party. Ang bride. Si Bianca. Nakatayo siya sa entablado na may masayang ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Ngunit nang marating ng matinding amoy ng dinuguan ang kanyang ilong. At tumingin siya pababa upang makita ang kwek-kwek at dinuguan. Na magalang na inihain sa mga mesa. Ang kanyang ngiti ay nagyelo. Ang kanyang perpektong make-up na mukha ay naging maputla. At pagkatapos ay naging ganap na walang kulay. Siya ang influencer na laging nagtatayo ng isang pino. Mataas na klase na imahe sa social media. Palagi siyang nagmamayabang tungkol sa pagkain sa mga restoran na may Michelin star. At inaangkin na hindi siya makakain ng mababang uri ng pagkain. At ngayon, sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay, sa ilalim ng spotlight ng daan-daang kamera at ang mga mata ng kanyang mga kapantay, kailangan niyang harapin ang isang salu-salo na puno ng dinuguan at kwek-kwek.
Isang alon ng matinding hiya at kahihiyan ang humugos sa kanya. Pakiramdam niya ay hinubaran siya at kinutya ng walang awa. Marco! Marco! Lumingon siya sa kanya na may sirang tinig. Ano? Ano ang nangyayari? Ngunit si Marco ay wala sa mood upang aliwin siya. Siya ay tulala rin. Ang kanyang gwapong mukha ay pula na ngayon sa galit at kahihiyan. Gumastos siya ng milyon-milyon para sa engranding kasal na ito. Upang patatagin ang kanyang katayuan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Gusto niyang hangaan siya at inggitin ang lahat. Ngunit ngayon, tumanggap lamang siya ng mga tingin ng pagkalito. Mga bulong. At isang amoy na hindi maaaring hugasan. Ang kanyang kasal ng siglo ay naging ang biro ng siglo. Pakiramdam niya ay sinampal siya mula sa langit. Isang hindi nakikitang sampal na masakit hanggang sa buto. At ang sorpresa ay naging hindi mapigilang galit. Sigurado siyang may sinubukan na sirain ang kanyang kasal. At ang taong iyon ay walang iba kundi ako. Stella! Ngumiwi siya. Ang kanyang mga mata ay namumula. Nakalimutan niya ang lahat tungkol sa imahe. Lahat tungkol sa pagkukunwari. Ngayon, isa lang siyang lalaki na nabaliw sa kahihiyan. Ang galit ni Marco ay sumabog na parang isang matagal nang nakapaloob na bulkan. Wala siyang pakialam sa mga bisita o sa bride na humihikbi sa tabi niya. Ang kanyang tanging focus ay upang hanapin ang taong responsable para sa kalamidad na ito. At punitin sila. Tumakbo siya pababa sa entablado. Namumula ang mukha at namumula ang mata. Naghahanap sa lahat ng dako. Nasaan ang manager? Ang manager ng La Fiesta Suprema. Lumabas ka ngayon. Sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong hardin. Nilulunod ang musika at ang bulungan ng karamihan. Ang lahat ay umatras. Natatakot sa galit ng groom. Kaagad. Si Achery. Ayesha Jackson. Ang walang kapintasan at kalmado na babae na akala pa rin ni Marco ay isang top executive. Ay lumabas mula sa lugar ng kusina. Ang kanyang mukha ay nakakagulat na mahinahon at propesyonal. Ginoong Santiago. Ano ang dahilan ng inyong galit? Nagtatanong ka pa? Tumakbo si Marco at kinuha si Achery Jackson sa kanyang lapels. Ito ay isang lubhang bastos at hindi makontrol na kilos. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa aking kasal. Dinuguan. Kwek-kwek. Baliw ba kayong lahat? Alam mo ba kung magkano ang binayaran ko para sa kasal na ito? Gusto mo bang sirain kita? Hindi nagpakita ng takot si Achery Jackson. Kalmado niyang itinulak ang mga kamay ni Marco at itinuwid ang kanyang mga lapel. Ginoong Santiago. Inirerekomenda kong kumalma kayo. Ang lahat ng pagkain ngayon ay inihanda ayon sa menu na pinagkasunduan natin. Pinagkasunduan? Sigaw ni Marco nang hindi makapaniwala. Ano ang sinasabi mo? Ang menu ko ay lobster at wagyu beef. Sino ang sumang-ayon sa kasuklam-suklam na menu na ito sa iyo? Ikaw. Sir. Sagot ni Achery Jackson sa isang hindi nagalaw na tinig. Pagkatapos ay sininyasan niya ang isang empleyado na dalhin sa kanya ang isang folder. Ito ang kontrata na pinirmahan mo sa amin. At narito ang menu appendix na mailagda mo sa ibaba. Binuksan niya ang huling pahina. Doon. Sa ilalim ng isang mahabang listahan ng mga tradisyonal na Filipino dishes, ay ang lagda ni Marco. Malinaw at hindi maikakaila. Sa araw na pinirmahan niya ang kontrata, sobrang tiwala at hindi handa siya. Sinulyapan lang niya ang pangunahing sugnay at pinirmahan ang lahat ng pahina. Nang hindi binabasa ng maingat ang appendix, nahulog siya sa pinakapangunahing bitag. Siya. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula na nakatitig sa kawalan. Na para bang nakita niya ako. Sigurado ako. Si Stella iyon.
Nagsabuatan siya sa iyo upang saktan ako. Nasaan siya? Nasaan siya? Sigaw niya na parang baliw na hayop. Nagsimulang hanapin ako. Ang eksena ay ganap na kaguluhan. Nagsimulang maramdaman ng mga bisita na nagiging seryoso ang sitwasyon. At ang ilan ay tahimik na tumayo at umalis. Dumating sila upang magdiwang. Hindi upang saksihan ang isang nakakahiya na palabas. Si Bianca. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalito, hindi na rin makatiis. Ang kanyang kahihiyan ay naging galit. Tumakbo rin siya. Ngunit hindi para pigilan si Marco, kundi para maglabas ng sama ng loob. Ano ang ginawa mo, Marco? Pinalo niya ang kanyang dibdib ng kanyang mga kamao. Umiiyak. Ano ang ginawa mong katatawanan sa aming kasal? Isang sirko. Dapat alam ko na. Ang pagpapakasal sa isang lalaki na may ganoong komplikadong nakaraan ay tiyak na magdadala ng problema. Ngayon, tingnan mo. Ang buong Maynila ay tatawa sa akin. Tumahimik ka. Malakas siyang itinulak ni Marco at muntik na siyang bumagsak. Ano ang alam mo? Kasalanan nito ng aking ex-wife. Nandito siya. Siguradong nandito siya. Tinatawanan tayo. Tama siya. Nandito ako. Ngunit hindi para tumawa. Nakatayo ako sa loob ng isang sasakyan na may itim na tintadong bintana na nakaparada sa labas lamang ng gate ng ari-arian. Pinapanood ang lahat ng tahimik sa pamamagitan ng isang screen na nakakonekta sa isang nakatagong kamera. Sa tabi ko ay ang aking ina, si Dra. Helena Alcantara. Umupo lang siya at humigop ng tsaa. Walang ekspresyon sa kanyang mukha. Oras na. Mama. Tanong ko sa isang bahagyang nanginginig na tinig. Inilapag ng aking ina ang kanyang tasa ng tsaa. Tumango siya. Oras na para pumasok ang reyna. Sininyasan niya ang chauffeur. Ang bakal na gate ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. At ang aming kotse ay dahan-dahang sumulong patungo sa gitna ng magulong eksena. Ang lahat ng ingay at argumento ay biglang tumigil. Mula sa bride at groom hanggang sa mga natitirang bisita. Lahat ay lumingon ng may pagkamangha. Upang tingnan ang marangyang sedan na pumapasok. Alam nilang ang bida ng panghuling bahagi ay sa wakas ay lumitaw. Ang itim na Audi E8 ng aking ina ay dahan-dahang sumulong patungo sa gitna ng magulong eksena. Makinis at tahimik, na parang isang Black Panther na pumapasok sa teritoryo nito. Huminto ito sa gitna ng hardin. Ilang metro lamang mula sa kinatatayuan ng bride at groom. Nagyelo mismo sa lugar kung saan ang mga ilaw ng entablado ay kumikinang ng pinakamaliwanag. Lahat ng tunog ay namatay. Ang sigaw ni Marco. Ang hikbi ni Bianca. Ang bulungan ng mga bisita. Lahat ay nawala. Naiwan lamang ang mababang pag-ingay ng makina ng sasakyan. At ang tibok ng puso ng mga naroroon. Hinigpitan nila ang kanilang hininga. Naghihintay na makita kung sino ang lalabas mula sa hindi inanyayahang luxury car na ito. Ang likod na pintuan ng kotse ay dahan-dahang bumukas. Una. Lumitaw ang isang pairs ng ruby red Christian Louboutin stilettos. Ang kulay dugong pula na sol ay mayabang at may otoridad. Pagkatapos, isang slim na silhouette sa isang nakasisilaw na ruby red evening gown. Ako iyon si Stella. Sa sandaling lumabas ako ng kotse. Ang buong hardin ay bumagsak sa isang sumasabog na katahimikan. Hindi na ako ang Stella kahapon. Hindi ako ang babae na may pagod na mukha. Lumang damit. At mga mata na laging nakayuko. Ang babae na nakatayo sa harap nila ngayon ay isang ganap na naiibang tao. Ang aking buhok ay nakatali sa isang detalyadong updo. Ipinapakita ang aking mahabang lieg at kumikinang na diamond earrings. Ang propesyonal na make-up ay nagtago ng lahat ng bakas ng pagkapagod. Naiwan lamang ang isang matalim na mukha. Pulang labi. At isang kalmado.
Malamig na tingin. Ang ruby red dress ay nakakapit sa aking katawan. Ipinapakita ang bawat kurba na nakamit ko sa pamamagitan ng ehersisyo. Ginagawa akong isang nakasisilaw na apoy na kumakain ng lahat ng mata. Tumayo ako ng tuwid, na may isang eleganteng tindig. Naganap na kaibahan sa gulo na bride. Si Bianca, na may maskara na tumutulo sa kanyang mukha sa tabi ko. Ang aking pagpasok, kasing splendido hanggat maaari, ay isang tahimik na paghamon. Ito ay isang direktang sampal sa mukha kina Marco at sa kanyang pamilya. Stella. Si Marco ang unang nag-react. Ang sorpresa ay naging mas malaking galit kaysa dati. Inakala niyang ang lahat, mula sa dinuguan banquet hanggang sa kaguluhang ito, ay gawa ko upang sirain siya. Naglakas loob kang magpakita rito. Sigaw niya. Itinuro ang kanyang daliri sa akin. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi ba? Nagsabuatan ka sa kanila upang sirain ang aking kasal. Dahil ba inggit ka? Sumugod siya sa akin na parang baliw na hayop. Ngunit madaling pinigilan ng matipunong chauffeur ng aking ina. Nakasuot ng itim na suit. Bitawan mo ako. Kailangan kong turuan ng leksyon ang puta na iyon. Nagpumiglas siya. Nagmumura. Ang aking ex-biyenan, si Senora Carmen Santiago, ay nag-react din. Pagkatapos ng paunang pagkabigla, tanging galit at pagkamuhi ang nanatili. Tumakbo siya sa tabi ng kanyang anak at sinimulan ang kanyang karaniwang drama. Oh! Diyos ko! Oh! Diyos ko! Tingnan ninyo ito. Lahat. Umiyak siya sa mga natitirang bisita. Matapos iwanan ng aking anak. Ngayon ay bumalik siya upang sirain ang kasal. Napakawalang hiya na babae. Bumalik ng walang hiya matapos mapalayas. Masasabi mong pinalaki siya ng walang ama. Sadyang binigyang diin niya ang mga salitang walang ama. Sinisikap na ipasok muli ang kutsilyo sa aking sakit. Ngunit hindi na ito masakit. Pinanood ko silang tahimik habang nagpe-perform. Nakita ko ang lalaking minahal ko minsan. Ngayon ay iniinsulto ako ng pinakamababang salita. Nakita ko ang babaeng sinubukan kong ituring na parang ina. Ngayon ay gumagamit ng pinakamasamang salita upang ipahiya ako. Kung mas nababaliw sila, mas magiging kaawa-awa ang kanilang pagbagsak. Tapos na ba kayong dalawa sa inyong palabas? Sa wakas, binuksan ko ang aking bibig. Ang aking tinig ay hindi malakas. Ngunit ito ay napakatahimik at may otoridad na pinatahimik silang dalawa. Sabi mo sinira ko ang inyong kasal. Ginoong Santiago, tingnan mo ang iyong sarili muli. At tingnan mo kung sino ang gumagawa ng kasal na ito na katatawanan. Ako ba? O ang groom mismo? Na sumisigaw at kumukuha sa catheter sa lapels na parang baliw. Pagkatapos ay lumingon ako kay Senora Santiago. Ma'am, hindi ko na siya tinawag na mama. Sabi mo wala akong hiya. Kung gayon, may hiya ba ang isang biyenan na pumapayag sa infidelity ng kanyang anak? At nakikipagsabuatan sa kanya upang linlangin ang kanyang asawa at agawin ang kanyang ari-arian? Ang aking mga salita ay parang bala, na tumagos ng direkta sa kanilang mga mapagkunwari na mukha. Wala silang imik. Hindi makasagot. Hindi ako pumunta rito ngayon upang sirain ang anumang kasal. Sabi ko, pumunta ako rito bilang isang inanyayahang bisita. Itinaas ko ang pulang-pulang imbitasyon sa kasal, na inihagis ni Marco sa aking mukha. Ang groom mismo ang nag-imbita sa akin na pumunta at tingnan kung ano ang hitsura ng tunay na kaligayahan. Sinagot ko lang ang kanyang imbitasyon. Ang aking katapangan ay nagpaungol kay Marco sa galit. Ikaw! Ikaw! Wala siyang imik. Nakaturo lang ang kanyang daliri sa akin. Hindi ito ang lugar mo. Umalis ka ngayon din. Umalis ka sa bahay ko ngayon din. Bahay ko? Umiti ako ng makahulugan.
Sigurado ka bang ito ang bahay mo? Ginoong Santiago. Siyempre. Nasa pangalan ko ang deed. Umalis ka ngayon. O tatawag ako ng security. Sigaw niya. Oh. Sabi ko sa isang mapaghamon na tinig. Mangyaring tawagan mo sila. Gusto kong makita kung sino ang susundin ng mga gwardiya ng aking bahay. Ang aking mga salita ay sumabog na parang isa pang bomba. Nagulat sa lahat. Ang iyong bahay? Ano ang sinasabi mo? Nag-alinlangan pa si Marco. At isang malabo na pag-aalala ang nagsimulang gumapang sa kanyang isip. Noon, mula sa lugar ng kusina, na nasa kaguluhan pa rin, ang figura ng isang babae, na nakasuot ng isang elegante at may otoridad na dark blue silk suit, ay dahan-dahang lumitaw. Sa likod niya, sinundan ang isang pangkat ng mga 10 tao na nakasuot ng itim na suit, at nagdadala ng mga briefcase, na mukhang isang malakas na legal na pangkat. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang aking ina. Sidra. Helena Alcantara. Ang paglitaw ng aking ina ay parang isang sedative, na agad na pinakalma ang lahat ng kaguluhan. Naglakad siya ng hindi nagmamadali, at ang bawat hakbang ay nagpapakita ng pagiging kalmado ng isang taong may kontrol sa sitwasyon. Hindi niya tiningnan sina Marco o Carmen Santiago. Ang kanyang tingin ay dumaan sa buong silid, at ang lahat na nakatagpo ng matalim at may otoridad na tingin na iyon ay kailangang hindi sinasadya na ibaba ang kanilang ulo. At pagkatapos, may nangyari na hindi inaasahan. Ang ilan sa mga bisita ng salu-salo, matatanda at may impluwensyang personalidad mula sa mundo ng negosyo at real estate, ay natulala nang makita ang aking ina. At nagmamadaling tumayo upang batiin siya ng may magalang na pagyuko. Presidente Alcantara. Anong sorpresa na makita kayo rito? Madam President. Ang tagal na. Malakas pa rin kayo. Miss Alcantara. Anong karangalan? Sina Marco at ang kanyang ina ay lubos na natulala. Presidente. Anong presidente? Ang aking biyenan. Isang ina sa bahay. Bakit yumuyuko sa kanya ang matagumpay ng mga negosyanteng ito? Ma'am. Ang ina ni Stella. Utal-utal na sinabi ni Carmen Santiago nang hindi makapaniwala. Paano? Paano kayo nandito? Sino ang nagpapapasok sa inyo? Ang aking ina ay sa wakas ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Hindi siya nagalit. Tiningnan lang niya si Carmen Santiago na maihalo ng awa at paghamak. Bakit ko kailangan ang inyong pahintulot upang pumasok sa sarili kong bahay? Sabi niya sa isang tinig na, bagaman hindi malakas, ay nagdala ng bigat ng 1,000 tonelada. Bahay? Ang inyong bahay? Nagsimulang tumawa ng hysterical si Carmen Santiago. Nababaliw na kayo. Bahay ito ng aking anak. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Oh. Nagsuot ang aking ina ng parehong mapang-uyam ng ngiti na isinuot ko kanina. Sininyasan niya ang isa sa mga lalaki sa kanyang legal na pangkat. Ang abogado ay agad na sumulong at binuksan ang kanyang briefcase. Miss Santiago. Ginoong Santiago. Magandang umaga. Sabi ng abogado ng may katatagan. Ako si Attorney Jamal Garcia. Kinatawan ng lehitimong may-ari ng ari-arian na ito. Si Miss Helena Alcantara. Itinaas niya ang isang dossier na may pulang selyo ng isang notaryo publiko. Ayon sa Conditional Deed of Real Estate Donation Guild, 1,234 na inihanda noong Marso 15 ng nakaraang taon. Ang aking kliyente, si Miss Alcantara, ay nag-donate ng ari-arian ng Paraiso Residences sa kanyang anak, si Miss Stella, at ang kanyang manugang, si Ginoong Marco. Tumigil ang abogado at tumingin ang direkta sa mukha ni Marco. Gayunpaman,
Ang sugnay tatlo, dalawa ng kontrata, ay malinaw na nagsasaad na ang deed na ito ay balido lamang. Habang pinapanatili ni na Ginoong Santiago at Miss Alcantara ang isang balidong relasyon sa kasal. Noong ika-7 ng buwang ito. Patuloy niya. Ang Family Court ng Maynila ay nag-issue ng isang pangwakas na decree ng diborsyo para sa inyong dalawa. Nangangahulugan ito na ang paunang kondisyon ng kontrata ay nawasak. At sa batas, ang deed of donation na ito ay opisyal na nawala ng bisa. Ang buong silid ay tahimik. Ang lahat ay nakinig sa mga salita ng abogado. Pinipigilan ang kanilang hininga. Sa konklusyon, pagtatapos ng abogado, ang pagmamay-ari ng ari-arian na ito ay otomatikong bumalik sa orihinal nitong may-ari. Ang aking kliyente, si Enrique Helena Alcantara. Anumang mga dokumento ng paglilipat ng titulo na maaaring nilinlang ni Ginoong Santiago na pirmahan ni Miss Alcantara pagkatapos ay legal na hindi balido. Sa madaling salita, Ginoong Santiago, ikaw at ang inyong pamilya ay nagdiriwang ng isang illegal na party sa ari-arian ng ibang tao. Hindi. Impossible. Kasinungalingan iyan. Sigaw ni Marco. Sumugod siya upang kunin ang folder. Ngunit pinigilan ng dalawa sa mga bodyguard ng aking ina. Ang lahat ng ito ay mga dokumento na legal na sertipikado ng Estado. Sabi ni Atty. Garcia sa isang malamig na tinig. Kung hindi kayo naniniwala, maaari tayong magkita sa korte. Ang aking ina ay sa wakas ay dahan-dahang sumulong. Hindi niya tiningnan si Marco, kundi ang bride, si Bianca, na nanginginig na may maputlang mukha. Batiin kita. Mahal. Biglang lumambot ang tinig ng aking ina. Bianca. Hindi ba? Napakaganda mo. Ako si Helena Alcantara, presidente ng Grupo Manilenya, at may-ari din ng La Fiesta Suprema, ang kumpanya na inupahan mo. Salamat sa pagtitiwala sa aming serbisyo. Isa pang bomba ang sumabog. Sina Bianca at Marco ay tulala. At bilang may-ari ng bahay, patuloy ng aking ina, lumawak ang kanyang ngiti. Personal kong dinisenyo ang menu ngayon upang aliwin ang mga bisita. Puno ng tradisyonal na ulam. Puno ng kaluluwa, dinuguan. Kwek-kwek. Narinig kong hindi mo gusto ang mga rustic food. Ayos lang. Subukan mo. Baka magustuhan mo. Ang bawat salita na sinabi ng aking ina ay matamis ngunit matalim. Tumuturo ng direkta sa pagmamataas ni Bianca. Ang hiya, kahihiyan, at takot na nagpakasal sa isang lalaki na malapit ng masira ay nagpahinto sa kanya na makayanan ito. Hindi. Hindi ako magpapakasal. Sumigaw siya. Winasak niya ang singsing na diamante mula sa kanyang daliri. At inihagis ito sa mukha ni Marco. Pagkatapos, hinawakan ang kanyang masalimuot na damit pangkasal. Tumakbo siya palabas ng ari-arian na umiiyak. Sa ilalim ng daan-daang tingin at ang walang humpay na flash ng kamera. Ang palabas ay umabot na sa katapusan nito. At ang taong sumulat ng pangwakas ay walang iba kundi ang aking ina. Ang dakilang reyna ng Filipino culinary arts ay hindi maaaring muling lumitaw sa isang mas kahangahangang paraan. Ang palabas ni Bianca ay natapos sa isang nakakahiya na pagtakas. Naiwan lamang ang isang tiwangwang nakawalan sa gitna ng entablado ng salu-salo. Ang bride ay tumakas. At ang pangarap ng isang mayaman na pamilya ay nawala na parang usok. At ang bida ng araw, ang groom, ay isa na ngayong kaawa-awang nabigo. Nakatayo na tulala sa gitna ng mga guho ng kanyang panlilinlang. Nakatayo si Marco nang walang galaw. Ang pulang marka mula sa singsing na diamante na inihagis ni Bianca ay nasa kanyang pisngi pa rin. Hindi na siya sumisigaw o nagagalit.
Tumitingin lang siya na may nawawalang mga mata sa anino ng bride. Natumakas lang. Pagkatapos ay tumingin siya pababa sa mga plato ng dinuguan. Na naglabas pa rin ang kanilang matapang na amoy. At sa wakas ay tumingin sa aking ina at sa akin. Na nakatayo sa panig ng mga nagtagumpay. Marahil. Kahit sa sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Isang katotohanan na napakamasakit at kaawa-awa. Na bumaba sa kanya sa loob ng wala pang isang oras. Ngunit ang aking ina ay walang intensyon na bigyan siya ng mas maraming oras upang matunaw. Ang katotohanan. Ibinaba niya ang bitag. Naghintay siya. At ngayon, oras na para kolektahin ang lambat. Hindi niya gusto na matapos ang palabas na ito sa kalagitnaan. Gusto niya ng isang kumpletong pangwakas. Isang leksyon na hindi malilimutan ng mga sumubok na tapakan ang kanyang anak. Sa buong buhay nila. Pagkatapos pahintulutan ang mga bisita ng ilang segundo upang makabawi. Mula sa eksena ng tumatakas na bride. Muling nagsalita si Achoy. Jamal Garcia. Ang kanyang tinig ay malamig at matatag. Walang kaunting emosyon. Na parang isang hukom na nagbabasa ng pangwakas na sentensya. Ginoong Santiago. Sabi niya. Nakatingin ng direkta sa tulala na lalaki. Inulit ko ng isa pa. Ayon sa mga probisyon ng Civil Code. At ang sertipikadong Conditional Deed of Donation. Mula sa sandaling nagkabisa ang divorce decree sa pagitan mo at ni Miss Alcantara. Ang Deed of Donation para sa Paraiso Residences ay opisyal na nawala ng bisa. Itinaas niya ang folder ng isa pa. Na para bang upang bigyang diin ang hindi maikakailan na epekto ng batas. Nangangahulugan ito na ang lahat ng karapatan ng pagmamay-ari, paggamit, at pagtatapo ng ari-arian na ito ay otomatikong inilipat sa orihinal nitong may-ari. Ang aming kliyente, si Enrique Helena Alcantara. Anumang kilos ng pag-okupa at paggamit ng address na ito. Ng inyo at ng inyong pamilya. Pagkatapos ng petsa ng diborsyo ay isang iligal na kilos. Ang aking ina ay sa wakas ay dahan-dahang sumulong. Hindi siya tumingin kay Marco kundi sa bride. Si Bianca. Na nanginginig na may maputlang mukha. Ang iyong kasal ay tapos na. Sagot ni Achoy Garcia na walang kaunting konsesyon. Ang bride ay tumakas. At nagdaraos ka ng isang iligal na kaganapan sa ari-arian ng ibang tao. Sa batas, may karapatan kaming hilingin na itigil mo ang paglabag na ito. Kaagad. Kung hindi kayo makikipagtulungan, mapipilitan kaming humingi ng interbensyon ng mga ahente ng seguridad. Hindi kayo maglalakas loob. Ngumiwi si Marco. Sinubukan pa rin niyang kumapit sa kanyang huling piraso ng pagmamataas. Hindi niya matanggap ang katotohanan na mapapalayas mula sa kanyang sariling kasalang siglo sa harap ng daan-daang tao. Tumingin siya sa paligid para sa suporta. Ngunit tumanggap lamang ng mga tingin ng pagkalito. Maawaing pag-iling ng ulo. At mga tingin ng paghamak. Wala nang kumampi sa kanya. Sapat na ang nakita nila sa kanyang kakulangan sa hiya at katangahan. Oras na para matapos ang palabas. At ang panghuling kurtina ay ibinaba ng isang hindi maikakailan na utos. Nang makita na nananatiling matigas ang ulo ni Marco. Wala nang sinabi pa ang aking ina. Bahagya siyang tumango sa abogado. Agad na kinuha ni Atty. Garcia ang kanyang telepono. At mabilis na nagdial ng isang numero. Hello. Team Chief de la Cruz. Mayroon kaming ilang individual na iligal na pumasok sa ari-arian ng presidente. At nagdudulot ng kaguluhan. Mangyaring samahan sila palabas ayon sa pamamaraan. Ang tawag ay natapos sa loob ng wala pang 2 minuto. Isang pangkat ng seguridad ng humigit kumulang 20 tao. Lahat ay matatag at matangkad. Nakasuot ng itim na uniforme. Ay pumasok ng tahimik at propesyonal mula sa gate. Sila ang internal security team ng Grupo Manilenya.
Sanay na humawak ng pinakakomplikadong sitwasyon. Ang kanilang paglitaw ay ganap na nagwasak ng anumang kalooban na lumaban mula kay Marco. Nakita niya ang security team na papalapit sa kanya. At ang kanilang nakamamanghang presensya ay nagpahayag sa kanya na ang lahat ay tunay na tapos na. Ginoong Santiago, sabi ng pinuno ng security team sa isang mababaat. May otoridad na tinig. Nakatanggap kami ng mga tagubilin. Nahilingin sa inyo at sa inyong pamilya na umalis sa lokasyong ito. Kaagad. Mangyaring makipagtulungan. Wala kayong karapatan. Mahina pa ring sigaw ni Marco. May karapatan kami. Sagot ng team chief. Ginagamit namin ang aming otoridad upang protektahan ang ari-arian. Sa ngalan ng lehitimong may-ari. Pagkatapos ay sinenyasan niya. At 2 security officer ang agad na lumapit kay Marco. At matatag na hinawakan siya sa mga braso. Bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Nagpumiglas siya. Ngunit wala itong silbi. Ang kanyang lakas ay walang katumbas sa profesional na sinanay ng mga individual. Ang imahe ng groom sa kanyang luxury suite, na kinalagkad ng 2 matipunong security guard, ay hindi maaaring maging mas kaawa-awa at katawa-tawa. Si Carmen Santiago. Nang makita ang kanyang anak na inilabas, sumigaw at tumakbo upang subukan at magdulot ng eksena. Bitawan niyo ang aking anak. Kayong mga magnanakaw. Ngunit siya rin ay pinigilan ng 2 babaeng security agent. Ma'am, mangyaring samahan niyo kami. Magalang nilang sinabi. Ngunit ang kanilang mga kilos ay napakatatag. Ang lahat ng kamag-anak ng pamilya, na hanggang sa isang sandali ay mayabang at mapagmataas, ngayon ay pinalayas mula sa party sa pinakanakakahiya na paraan na posible. Sila ay sinamahan na parang isang kawan ng pato. Dumaan sa mga mesa na puno pa rin ang dinuguan at kwekwet. Sa ilalim ng maawaing tingin ng mga natitirang bisita. Palabas ng gate ng ari-arian na minsan nilang itinuturing na kanilang paraiso. Nang malinis na ang pamilya, kinuha ng aking ina ang mikropono mula sa entablado. Hindi siya tumingin sa mga tulala na bisita, kundi sa dose-dose ng press camera na nagpi-film pa rin. Mga Ginoo at binibini. Sabi niya, hindi na bilang isang ina na naghihiganti sa kanyang anak, kundi bilang isang may otoridad na presidente. Ako si Helena Alcantara, presidente ng Grupo Manilenya. Humihingi ako ng paumanhin sa paggawa sa inyo na saksihan ang isang ganoong kalunos-lunos na palabas. Ngayon, tumigil siya at mumiti. Ngunit ang salo-salo ay naihanda na. At ang pagkain ay nasa mesa. Kung hindi ninyo tututulan ang mga tradisyonal na ulam na ito, mangyaring maghain kayo. Itsuring ninyo ito bilang isang hindi inaasahang soft launch party para sa hinaharap na Legacy Root Center Restaurant sa Paraiso Residences. Ang kanyang mga salita, nakakatawa ngunit matalim, ay nagpahiyaw sa buong silid sa palakpakan. Hindi lang niya nabawi ang kanyang bahay, kundi ginawa niya ang isang media disaster. Sa isang walang kapantay na pagkakataon sa relasyon sa publiko. At tungkol sa aking anak, patuloy niya. Hinila ako sa tabi niya. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking kaisa-isang anak. Si Stella Alcantara. Siya ang magsasama sa akin sa pamamahala at pagpapaunlad ng culinary brand na ito. Itinaas niya ang aking kamay ng mataas. At ang lahat ng mata at ang lahat ng camera lens ay nakatuon sa akin. Hindi na ako ang inabandona na manugang. Tumayo ako sa tabi ng aking ina bilang tagapagmana ng isang imperyo. Bilang isang prinsesa na nakabawi sa kanyang kaharian. Ang kasal ng siglo ay naging ang sakuna ng siglo. Para sa pamilya ni Marco. Ngunit para sa akin, ito ay isang bagong simula. Mas maliwanag kaysa kailanman. Ang palabas ay umabot na sa katapusan nito. At ang taong sumulat ng pangwakas ay walang iba kundi ang aking ina. Ang dakilang reyna ng Filipino culinary arts.
ay hindi maaaring muling lumitaw sa isang mas kahangahangang paraan. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina at tumingin sa unahan. Kung saan isang bagong kinabukasan. Isang bagong buhay ang naghihintay sa akin. Ang mapanganib na gabing iyon ay natapos sa pamilya ni Marco. Na sinamahan palabas ng gate ng Paraiso Residences. Ng security team ng Grupo Manilenya. Sa harap ng daan-daang peres ng mata at dose-dose ng camera lens. Sila ay pinalaya sa gabi. Walang tirahan. Disonra. At walang anuman kundi isang malungkot at madilim na kinabukasan. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng kanilang impyerno sa lupa. Isang impyerno na binuo ng mga ladrilyo ng kasakiman. Kayabangan. At pagtataksil. Sa parehong gabi, ang mga video ng kasal at ang dinuguan banquet ay naging isang social media storm. Ang mga hashtag tulad ng kasandinuguan, paghiganting siglo, at ang gray na kumilos ay nagtrending sa bilis na nakakahilo. Hindi na lang ito chismis ng mataas na lipunan. Ito ay naging isang pambansang media phenomenon. Ang mga tao ay nagbahagi, nagkomento, at gumawa ng memes. Ang galit na mukha ni Marco. Ang maputlang mukha ni Bianca sa hiya. At lalo na ang imahe ng mararangyang plato ng tradisyonal na Filipino food. Sa mga mesa ng isang multimilyong pisong salu-salo, ay naging immortal memes. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng husto ang araw, nagsimula ang tunay na lindol. Ang lahat ng pangunahing media outlet, mula sa pinakamahalagang online na pahayagan, hanggang sa prestihiyosong business journals, ay naglathala ng mga nakakagulat na headline ng sabay-sabay. Ang pagbagsak ng media executive. Nawalan ng 600 milyong pisong ari-arian at ang kanyang magiging asawa. Ang legal na sampal ng siglo. Ang maanghang na paghihiganti ni Presidente Alcantara. Mula sa pangarap na kasal hanggang sa dinuguan disaster. Ang mapait na katapusan ng sakim na taksil. Ang mga pangalan ni Marco at Bianca ay naging masikat kaysa kailanman. Ngunit ito ay isang katanyagan na puno ng kasiraan at kahihiyan. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanila ay hinukay ng mga netizen. Ang nakaraang kalokohan ni Marco. Ang mga pahayag ni Bianca tungkol sa kanyang bogey poser at peking buhay sa social media. At maging ang masasamang salita na sinabi sa akin ni Carmen Santiago noong nakaraan. Ay inihayag ng aking matatandang kaibigan. Ang lahat ay lumabas sa liwanag. At sila ay naging ang katatawanan ng buong lungsod. Ang paksa ng bawat pag-uusap. Para kay Bianca, ang influencer na nabuhay sa imahe at pagkilala ng publiko. Ito ay isang nakamamatay na dagok. Isang sentensya ng kamatayan para sa kanyang peking career sa buhay. Ang kanyang personal na account ay inatake ng 10,000 libo. At pagkatapos ay daan-daang libong tao. Hindi lang nila siya ininsulto. Kundi ginamit nila ng tumpak ang rustic food na iyon upang hamakin siya. Kumain ka na ba ng kwek-kwek mo ngayon? Sweetie. Ang isang kabit ay nararapat lamang sa dinuguan at isang manloloko na asawa. Tingnan natin kung matutunan mo na hindi hamakin ang lutuin ng Pilipino. Ikaw na poser. Ang mga tatak ng fashion at kosmetiko. Na lumagda ng mga kontrata sa advertising sa kanya noong nakaraan. Ay nagkakaisang nag-anunsyo ng pagwawakas ng pakikipagtulungan. Ayaw na mansahan ang kanilang brand image. Nang kahiyahiyang iskandalo na ito. Hindi makayanan ang kahihiyan. Isinara niya ang lahat ng kanyang social media account at hindi na naglakas loob na lumabas ng bahay. Ang pangarap na maging manugang ng isang mayamang pamilya ay gumuho. Ang kanyang career bilang influencer ay naglaho. At sa lugar nito, nanatili lamang ang isang mansa na hahantong sa kanya sa buong buhay. Ang palayaw na ang dinuguan poser. Ngunit ang mga kailangang magdusa ng pinakadirekta at pinakamabigat na kahihinatnan ay sina Marco at ang kanyang pamilya. Pinalayas mula sa ari-arian. Wala silang mapuntahan. Kailangan nilang pansamantalang manatili sa isang luma.
Masikip na apartment na may halos 40 metro kwadrado. Ang mismong apartment na dati ng pinuna ni Carmen Santiago bilang isang daga na butas, na hindi naaayon sa kanilang katayuan. Ang malupit na kaibahan sa pagitan ng isang multimilyong pisong penthouse at isang lumang apartment. Sa pagitan ng isang buhay na marangya at isang kaawa-awang katotohanan, ay isang kakilakilabot na mental na pagpapahirap. Ngunit kahit na ang pansamantalang kapayapaan na iyon ay hindi nagtagal, ang kumpanya ng media kung saan si Marco ay isang executive, ay nahaharap sa isang walang kapantay na krisis. Matapos sumiklab ang iskandalo, ang mga pangunahing kliyente, sensitibo sa imahe, ay nagpadala ng mga email at tumawag ng sabay-sabay upang humingi ng pagbabago ng mga kontrata. Hindi na sila maaaring makipagtulungan sa isang media executive na ang pribadong buhay ay isang kalamidad, isang manloloko, at isang tao na may masamang reputasyon. Tumawag ng emergency meeting ang board of directors. At ang pangwakas na desisyon ay mabilis at walang awa. Tanggalin kaagad si Marco at mag-issue ng press release na nagpapahayag na wala silang kinalaman sa kanyang personal na aksyon upang iligtas ang natitirang reputasyon ng kumpanya. Nawalan ng trabaho, ng bahay, ng kanyang magiging asawa, at ng kanyang karangalan. Ganap na bumagsak si Marco. Hindi na siya sumisigaw o nababaliw. Ikinulong niya ang sarili sa makitid na silid na iyon at uminom araw at gabi. Hindi niya kayang harapin ang sinuman. Hindi niya kayang sagutin ang telepono. Hindi niya kayang basahin ang mga pahayagan. Ngunit hindi niya matakasan ang kanyang sarili. Ang aking imahe sa nakasisilaw na pulang damit. Ang kalmadong ngiti ng aking ina. At ang matinding amoy ng dinuguan mula sa mapanganib na gabing iyon. Ay pinahirapan siya sa bawat gabing walang tulog. Nasa kanya ang lahat sa kanyang mga kamay. Isang asawa na tunay na nagmamahal sa kanya. Ang bahay ng kanyang mga pangarap. Isang maliwanag na kinabukasan. Ngunit dahil sa kanyang walang hanggang kasakiman at pagtataksil, siya mismo ang sumira sa lahat. Ngunit ang impyerno ay hindi tumigil doon. Ang aking ina, si Helena Alcantara, ay hindi isang tao na magpaligoy-ligoy. Nagpasya siyang pumunta sa dulo upang turuan sila ng isang hindi malilimutan na leksyon tungkol sa bigat ng batas. Ang legal na pangkat ng Grupo Manilenya ay formal na nagdemanda kay Marco para sa pandaraya at maling paggamit ng asset. Dahil sa paglinlang sa akin na pirmahan ang deed of donation. At para sa illegal na pag-okupa. Dahil sa pag-okupa at paggamit ng ari-arian. Matapos mawala ng bisa ang pag-aari. Sa hindi maikakailan na ebidensya. Mula sa orihinal na kontrata. Na mailihim na sugnay hanggang sa power of attorney. Nanilinlang niya ako na pirmahan. Ang tagumpay ay halos tiyak. Bukod pa rito. Kailangan din ni Marco na harapin ang isang serye ng mga demanda mula sa mga sponsor ng kanyang kasal ng siglo. Gumastos sila ng milyon-milyon sa pagpopromote ng kanilang brand. Ngunit sa huli, nasangkot sila sa isang nakakahiya na media skandal. Humingi sila ng buong kabayaran para sa pinsala sa kanilang imahe at mga gastos. Ang mga utang ay nagsalansa na parang isang snowball. At ang kanyang kinabukasan ay dumilim sa likod ng rehas. Ang kanyang ina, si Carmen Santiago. Matapos saksihan ang kanyang anak na nagbago mula sa isang bituin sa isang kriminal sa isang iglap. Mula sa isang pinagmula ng pagmamataas sa isang kahihiyan. Sa wakas ay hindi na makatiis. Ang napakalaking pagkabigla ay nagpatanda sa kanya ng 10 taon at nagpahina sa kanyang kalusugan. Ang buhay sa isang masikip at kulang na kapaligiran. Kasama ang paghamak ng mga kapitbahay. Ay nagdala sa kanya upang maospital. Sa isang estado ng matinding nerbiyos at pisikal na pagkapagod. Nakahiga siya sa malamig na kama ng isang pampublikong ospital. Walang bakas ng pagiging kalmado ng masamang biyenan. Na naghahangad ng mababaw na katanyagan mula sa nakaraan. Isa lang siyang matanda at
Walang magawa na babae. Pinapanood ang kanyang pamilya na gumuho. At masira ng kanilang sariling katangahan at kasakiman. Ang impyerno sa lupa ay hindi malayo. Ito ay ang pagsisisi, ang panghihinayang, at ang kahihiyan na hahantong sa kanila sa buong buhay. Isang walang katapusang sentensya. Isang taon na ang lumipas. Nang dahan-dahang humupa ang ingay ng iskandalo. Isang bagong kwento ang naging usap-usapan sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito trahedya o komedya, kundi isang kwento na puno ng inspirasyon at pagmamataas. Ang Paraiso Residences, na nagpagulo sa mundo sa kasal ang dinuguan, ngayon ay naibalik at may bagong misyon. Hindi na ito isang saradong pribadong ari-arian. Nagpasya kami ng aking ina na gawin itong isang espesyal na espasyo. Isang bagay na hindi pa nagagawa sa Maynila. Isang lugar na pinagsama ang isang high-end Southern Filipino fine dining restaurant na may isang exhibition center para sa arkitektura at kultura ng pagluluto. Tinawag namin itong sentro ng pamana. Ang lugar na ito ay hindi lamang nag-alok ng quintessence ng fusion Filipino cuisine. Nanilikha ng pinakamahusay na chef ng grupo Manilenya sa isang natatanging espasyo ng arkitektura. Ngunit isa ring lugar upang mag-exhibit ng mga disenyo at modelo ng mga talentadong batang arkitekto. Upang mag-organisa ng mga cultural talks, tradisyonal na klase sa pagluluto, at mga weekend market na nagpaparangal sa organic produce ng mga lokal na magsasaka ng Pilipinas. Gusto naming gawing isang lugar ang ari-arian na nagpaparangal sa halaga ng mga ugat ng kultura. Isang lugar na maaaring balikan ng mga anak ng Maynila at ipagmalaki. Ang araw ng inaugurasyon ng sentro ng pamana ay isang ingranding kaganapan na umakit sa atensyon ng buong elite, artista, at media. Hindi na ako nagtago sa likod ng mga eksena. Nagsuot ako ng isang silk suit na dinisenyo ni Miss Montes. Nakatayo sa tabi ng aking ina. Tiwala sa sarili at nagniningning. Bilang direktor ng operasyon para sa proyektong ito. Hindi na ako ang interior designer na nakakaalam lamang ng 4 na pader. Natuto ako mula sa aking ina at lumahok sa pamamahala at operasyon. Natagpuan ko ang aking pagkahilig at nabawi ang aking halaga. Hindi sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili kong tahanan, kundi sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapalaganap ng mabubuting halaga para sa komunidad. Ang aking buhay ngayon ay isang sunod-sunod na abalang araw. Ngunit puno ng kagalakan. Natagpuan ko ang kaligayahan sa trabaho. Sa nasisiyahang ngiti ng mga kliyente. Sa humahanga na tingin ng mga batang mahilig sa kultura. Natagpuan ko ang aking sarili muli. Isang bersyon ng aking sarili na mas malakas at mas kumpleto kaysa dati. Tungkol naman sa kapalaran ng mga nagpasakit sa akin. Nagkaroon din sila ng katapusan na nararapat sa kanila. Isang trahedyang katapusan na isinulat ng kanilang sariling maling pagpili. Si Marco ay sinentensyahan ng 3 taon sa bilangguan para sa pandaraya. Na may hindi maikakailan na ebidensya laban sa kanya. Ngunit hindi lang iyon. Ang napakalaking kompensasyon na kailangan niyang bayaran sa mga sponsor. At mga kaugnay na partido ay nag-iwan sa kanya at sa kanyang pamilya na ganap na nasira. Paglabas ng bilangguan, wala na siyang natira. Ang kanyang dating kumpanya ay nagtanggal sa kanya. Iniiwasan siya ng kanyang mga kaibigan. At ang pangalan ni Marco ay naging isang mansa sa industriya ng media. Walang kumpanya ang gustong umupa sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng lahat ng uri ng manual labor upang mabuhay. Mula sa delivery driver hanggang sa waiter sa isang street food stall. Sa kasamaang palad, isang lugar na nagbebenta ng pagkain na minsan niyang hinama. Minsan, nakikita siya ng mga tao na nakaupo ng tahimik sa isang sulok ng kalye. Pagkatapos ng isang mahirap na araw ng trabaho, nakatingin na may nawawalang mga mata. Sa maliwanag na gusali ng sentro ng pamana. Marahil, sa sandaling iyon, pinagsisisihan niya. Pinagsisisihan niya ang asawang nagmahal sa kanya ng buong puso.
Pinagsisisihan niya ang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay na nasa kanyang abot. Ngunit itinapon niya dahil sa kanyang sariling kasakiman at pagtataksil. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagsisisi ay magiging kanyang tapat na kasama ngayon sa buong buhay niya. Si Carmen Santiago, pagkatapos ng mahabang pag-ospital, ay pinalabas. Ngunit ang napakalaking pagkabigla ay nagpatanda sa kanya ng 10 taon. At ang kanyang kalusugan ay humina. Kailangan niyang gugulin ang kanyang huling mga araw sa makitid. Lumang apartment. Sa sakit at kahihiyan. Ang kanyang pagmamataas at ang kanyang kayabangan ay inilibing ng habang buhay. Sa pagbagsak ng kanyang mahal na anak. Araw-araw. Kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang kanyang malupit na puso at ang kanyang kasakiman ang nagdala sa kanyang buong pamilya sa trahedya. Ito ay isang mental na pagpapahirap na mas masakit kaysa sa pisikal na sakit. Ang kanyang buong pamilya ay kailangang magbayad ng napakataas na presyo para sa kanilang masamang desisyon. Minsan, sila ay nasa itaas. Tinitingnan ako ng may paghamak. Ngunit sa huli, sila ang lumubog sa pinakailalim ng lipunan. Isang hapon, habang nakatayo ako sa hardin ng sentro ng pamana, tinitingnan ang mga water lily na ganap na namumulaklak sa lawa. Lumapit ang aking ina at niyakap ako. Galit ka pa ba sa kanila? Malumanay niyang tanong. Umiling ako at ngumiti. Hindi. Mama, hindi na ako galit sa kanila. Marahil, dapat pa akong magpasalamat. Kung hindi dahil sa kanilang pagtataksil. Marahil, hindi ko kailanman matutuklasan ang aking tunay na lakas. Ni magkakaroon ng makabuluhang buhay na mayroon ako ngayon. Tama. Sabi niya. Minsan, ang isang pintuan na nagsasara sa harap ng ating mga mata ay hindi nangangahulugan ng katapusan. Nandoon lang iyon upang magbukas ng isang bago. Mas malawak. At mas mahusay na landas para sa atin. At natagpuan ko ang sarili kong landasisang landas na binuo ng pagpapahalaga sa sarili. Pagsisikap. At pagmamahal ng isang dakilang ina. Ako ay tunay na ipinanganak muli. Mga minamahal na mambabasa. Ang panghuling bahagi ng trahedya at cathartic na palabas. Sa Paraiso Residences ay opisyal na natapos. Nais ni Stella na itanong sa iyo. Sa tingin mo, ano ang pinakamalaking pagkakamali ni Marco at Bianca? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Kung nagustuhan mo ang kwento at nais mong makita ang higit pang mga kwento ng paghihiganti at pagbabagong buhay na tulad nito, mangyaring mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Salamat sa iyong pagsuporta.